Magandang araw po mga ka-skippers. Ito po si Skipper TV at ngayon at muli po sa araw na ito kayo aking inayayahan sa bagong content na aking ipapakita sa inyo na kung saan po sana ay magustuhan nyo. At siyempre po ako po ay palaging talagang natutuwa at nadadagdagan po itong aking mga subscribers at saka mga viewers. Maraming po salamat sa inyo. At siyempre po huwag nyo kakalimutan na to follow my Facebook page, Skipper TV. At syempre, please subscribe to my channel, Skipper TV. At syempre po, bukod dito sa aking mga regular contents na kung saan ay masusubaybayan nyo yung aking pagpapakita o paglalahad sa inyo, pagsishare sa inyo ng mga tungkol sa mga puppies or mga poodles, especially toy poodles, na totoo naman pong kakahangaan natin dahil sila ay merong talagang napaka-fascinating na mga characteristics at mga talento na isa sila sa mga pinakamatalinong aso po sa mundo. Ito ay isa sa pinakamatalinong breed sa mundo. As a matter of fact, based on the research that I was able to find, second siya. Merong top 3 na best dogs or most intelligent dogs sa buong mundo. Hindi ko lang siya may post dito. Pero ang first one is German Shepherd. Kasi ever since naman talaga napatunayan ng breed na yan ang kanyang versatility at saka adaptability. At napakarami na niyang tinulungan ng mga tao bukod sa mga may kapansanan o mga matatanda, lalo na po yung mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na sa giyera. Marami siyang isinave ng mga sundalo. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba-ibang parte ng mundo. At pangalawa po dito, siyempre sa line-up, ang toy poodle. Ayan po. Kasi po talaga napakatalino po ng toy poodle. Napaka-smart, napaka-sweet, napaka-gentle na type of breed. Whether it is toy poodle, miniature poodle, or standard or giant poodle, they call it. They're all the same, poodles. At siyempre nga, meron silang kakanyahan na usually makikita nyo sila sa mga circus, even before. Naalala ko nga, nanonood ako ng Disney movies before, usually ginagamit nila sa mga circus, sa mga parades, ay mga toy poodles. Siyempre, meron din mga ibang breeds, to be fair, nakasama doon, natural naman. Pero most of the time, toy poodles talaga, they have proven their worth. Next in line, the third most intelligent and best dogs in the world is none other than the Golden Retriever. Yan, napaka-smart po ng asong yun. Napakabait, napaka-sophisticado. Sa totoo lang po. Nagkaroon na rin po kami niyan minsan once at talaga namang wala akong masabi sa kanya. The best. Hindi po siya talaga aggressive na aso. So, marami kayong choices. Bawat isa sa atin po may kanya-kanya mga choices. Kung ano yung toy breed or kung ano yung dog breed. Dog breed na suitable sa ating buhay, suitable sa ating work environment, sa ating homes, ating bahay, sa ating ugali, lahat na, pipili na naman kayo. And I doubt na wala kayong makikita talagang bagay sa inyong karakteristik, itsura, at pag-ugali ng bawat isang klase ng dogs, dog breeds. Kasi, for example, dito sa Philippines po, number 1 breed na gusto-gusto ng Filipinos ay Shih Tzu. Bakit Shih Tzu? Kasi to be fair, napakatalino rin po ng Shih Tzu. Napakaganda. Napaka-cuddling aso. At ang kulay niya, iba-iba rin. Nagba-vary ang kanyang kulay. Before, meron lang two-tone akong alam na mga Shih Tzus. Tapos nagkaroon ng tricolor. Yun yung normal tricolor. Gusto ko yun. Ang alaga ko po dati ay mga tricolors na Shih Tzus. Tapos lately, mid-2000, nagkaroon na ng mga mahogany na tinatawag. And later on, ngayon, meron na tinatawag na choco line, liver line, etc.
bukod sa pure black, no? Nagulat po ako doon, nagkaroon na ng ganong variety. Well, talagang iba-iba talaga, no? As time goes on, siyempre, ang mga aso nag-a-adapt din. Yung mga genes nila, yung mga DNA nila, may lumalabas din ng mga ganong characteristic na talaga namang natutuwaan natin at magugustuhan natin. Ano po? At lately, may lumalabas pang lavender. Yun, may mga lavender pa, no? At meron pa daw blue. At meron pang pure white. Imagine niyo po yan, ano? Ever since na magkaroon po ako Shih Tzu, alam ko lang na Shih Tzu, dalawang kulay eh. Yung two-tone, or black and white, or black and cream, or black and brown, or tricolor. Combination po siya ng black, white, at saka brown. Yan, ganun, ano? Ganun lang. Pero ngayon, marami na lumalabas. So, to be fair, maganda po talaga at marami tayong choices and options. Lahat naman sila ay maganda. Depende na lang po sa atin kung paano natin sila mamahalin at alagaan. At siyempre po, merong balik yun. Normal po ng ating mga alaga ay talagang totoo magbibigay ng aliw at ligaya sa atin sa pamamagitan ng kanilang tunay na pagmamahal, unconditional love. Yan po ang meron sa aso. Opo, kung tayo mga tao, natutunan natin mabuhay each day of our lives. Ang mga aso po, they give out their lives each moment that you are with them, no? Moment ang binibigyan na, hindi lang day, each day, no. Every time na makita niyo siya, makasalubungan niyo siya, ang binibigay niya yung kanyang the best. Yan po. Minsan yung mga makulit, no? Well, aso po yan eh, no? Tayong mga tao nakakaunawa. Tayo mas higher form of thinking. So, tayo yung nag-alaga, tayo yung kinakailangan makaunawa. Ano po? At siyempre po, napakahaba ng intro ko, sinabi ko. Pero yan po kasi talaga ang totoo niyan. At ngayon pala po, natutuwa ako, nadagdagan na unti-unti yung mga nagsusubscribe sa aking channel. At I'm trying my best to provide you, to give out to you contents every day kung ano po yung meron sa akin dito. At sa araw na to, ipe-flex ko ang isang toy poodle, syempre. Yan pa rin ang ating meron. Yan ang specialty natin na ito pong toy poodle na to, may mga times na underrated siya. O itong poodle na to underrated. Pero sa akin po, pareho lang ang tingin ko sa kanya. Kasi normally po sa ating mga Filipino, syempre ang nakaka-attract sa mata natin ay yung mga apricot, yung mga choco, yung mga red color, yan, ano, deep red kung tawagin, white, yan, ano. Isa may mga two colors ng toy poodle, may combination sila, black and white, ganyan, or white and cream, yan, ano po. May silver, may phantom brown, black phantom, yan, ano po. This time, ang i-flex ko sa inyo, share ko sa inyo ay black. Opo, ito po siya. Ayan siya, oh. Ganda-ganda po. Ayan, ha. Black female po siya. Napakabait po yan, ano. Female, 2 months old na higit. Napaka-silky ng kanyang coat. So, totoo lang po. Pag nahawakan ninyo, napaka-silky. Ngayon, hindi pa ganun kakulot, ka-kinky ang kanyang coat. Kasi bata pa siya. The time will come once she reach the age of, nakatingin ka sa akin, shit naman talaga, no? Time will come once she reach the age of 7 months onwards. Normally, dyan po talaga lumalabas na yung beauty ng isang toy poodle, na isang poodle, whether toy poodle, miniature poodle, or giant poodle kung tawagin natin. Pero ang talagang tawag doon, characteristics doon, or criteria nun ay standard poodle. Ayan po. Ayan po siya, oh. Napakagandang aso, oh. Oh, ayan, oh. Alam niyo po, mabait po yan. Mga toy poodles po ay napakabait, no? I-flex ko to. Kasi po, akala lang natin, hindi sila magaganda. Ang totoo po, ang dalawa po ang aking breeders na poodle, toy poodles. They are both black. Black po sila pareho. Pareho silang babae. Yung ngayon po, yung isa ay may anak, no? Mga 1 month na sila. Ay nga pala, 1 month na sila ngayon. Yung mga puppies, no? Happy birthday po sa mga
cute puppies na yun. Sila yung pinlex ko na ginawa ko ng content no isang araw. I guess 3-4 days ago. No? Hello, sweetheart. Alam niya kasi na siya yung kinukwento ko sa inyo. No? So yun po. At black po yung toy poodles ko. Bakit ko gusto yung black? Wala lang. Attracted po ako dyan sa black. Kasi ano sila eh. Pag tingin nyo, yun na yun. Siya na yun. No? Tapos, alam niyo po, ang iniisip ko kasi, gusto kong magkaroon ng, makapagpalabas ako ng poodle na ano, nito, choco or deep red. So, gusto kong mag-experiment. Kasi ganun po eh, no? Meron akong ganung thinking na through the black genes ng poodle, I could create another color out of my own breeding na, oops, sorry naman sweetheart, na deep red siya or choco. At tingin ko po kasi kung titignan natin based dun sa color, no, dun sa color na ginagamit natin, blue, red, yung ganyan, primary colors, mga ganun, no? Pag pinaghalo nyo yung white at saka yung red, nagiging ano siya, pink, ganon, di ba? So sa black, iniisip ko, pag kinombo siya, naging partner niya ay white, ano po, so may lalabas na apricot or choco or deep red. Ayan, ano po. Pero syempre, hindi agad-agad lalabas yun. At saka syempre, it takes some time na kailangan consistent na yung female at saka yung male na, bawa, yung male ay white as yung female ay pure black, kailangan sila yung palaging magme-mate until such time na makapag-create ako, makapagpalabas ako ng isang puppy o ng puppies na gusto ko yung kulay at temperament. Ayan, ano po. So ito po siya, black, pure black. Napakabait po yan. At ano siya, compact, no? Ayan, ang kanyang tail ay ducktail siya, no? Kaya pag sumasalubong siya, gaganyan-ganyan lang po ang puwet niya, no? Napakaganda po. Ayan. Napakabait po niya, ano? At napaka-sweet po niya, gentle sila. Although syempre, natural, may kakulitan sila, no? Kasi doon naman talaga tayo sasaya eh. At the same time po, ang mga poodles po ay talagang unique ang colors nila. Katulad sabi ko the past videos that I had shared with you, they are pretty much unique in a way that if you see them black right now, sometime later, there's a possibility that they will turn out to become silver or gray or blue. We cannot tell. It depends on the type of genes, the blending of the genes that was mixed inside their bodies. Yun po ang aking thinking, no? So another trivia po yun. Ayan. Ayan po, ito po isang sweetheart. Napakaganda po niya, no? At sana po magustuhan nyo. Kung tatanong nyo bakit nakatrim yung kanyang nguso, siyempre po para makita nyo yung haba ng kanyang nguso. Yan po yun, ano? Kasi number one reason din kasi malago yung kanyang balahibo, tumutusok sa mata, na irritate, nagluluha. So para maiwasan po yun, ginupitan. Pero hindi ibig sabihin kalbo yun, hindi po. Ayan po. So ayan po, kita nyo, napakabait niya, no? I-compare natin doon sa puti kahapon o lumakalawa, yung dalawang puti. Makulit yun. Ito medyo, ano siya, medyo mahiyain, ano? Ayan po yan. So kung kayo po ay mayroong comments or suggestions or anything that could share in order to improve the quality of my channel, and meron po kayo mga brilliant ideas pa, I'm pretty sure marami po mga ibang mga breeders din o nag-aalaga ng mga toy poodles na maraming talaga kayong experiences compared sa akin, ano? Welcome po yun sa akin. Mas gusto ko po yun para mas madagdagan pa ang kaalaman ko, higit sa lahat na aking mga viewers at ng mga tao possible na makapanood po nito. And siyempre po, nagpapasalamat ako sa walang sawa ng inyong pagtangkilik sa aking channel at sa mga lahat po ng mga naging customers ko, especially po kagabi. Salamat po kay Ma'am Joy, ano,
ng May Kawayan, Bulacan, na dumayo po dito kagabi sa akin para kunin yung isang toy poodle na white na male, no, yung mga polar bear. Salamat din po kay Sir Jazz na taga Tondo, Manila. Kinuha niya isang 7 months old na Black Phantom Silver, at the same time babae na more or less after a couple of months mabibigyan na siya ng mga puppies noon dahil possible na mag-hit yun. Tapos yung isa pong bumili ng white na toy poodle po na dinala ng Pampanga ng Makalawa, si Sir Jay. Salamat po sa inyo. Taga San Fernando, Pampanga po sila. Sana po alagaan nyo mabuti lahat ng inyong mga toy poodles, at I'm pretty sure they will give out their best to you in order to make you and your family happy, and you will definitely get a once in a lifetime experience na talaga namang i-cherish nyo sa buong buhay ninyo, at hanggang sa days na tumagal na makakasama ninyo ang inyong mga alaga, mahal na alaga. So once again po, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. This is Keeper TV. Marami po salamat sa inyong pagtangkilik. Kung gusto niyo po itong magandang cute na poodle na to, kaya gusto ko ito kasi alam niyo po ba, bago ako mag-end sa excuse me po, medyo inubo pa rin ako. Sa US daw, number 1 na kinukuha nila mga black. Isa po, may naging customer ako sa Pasig, taga BGC siya, nagbalik bayad dito, half American po siya. Kumuha siya sa akin ng poodle. Ang nakuha nga lang niya ay dark choco, kasi that time wala ang available na black, pero ang gusto raw talaga niya, preferred niya ay pure black. Sa US daw po, hindi na pag-uusapan kung anong kung magkano, basta nakita ng black yan, whether it is a black toy poodle, a black chihuahua, or a black labrador, immediately gano'n. Hindi ko alam, siguro gano'n talaga kanya-kanyang trend. Nandito naman sa atin sa Philippines, ang preferred natin ay mga apricot, mga deep red, iba-ibang taste syempre, no? And lahat po yan na may kanya-kanyang uniqueness. Anyways po, sana magustuhan niyo itong baby sweetheart na to. Ang bait-bait po niya, isang buwan na po hindi naliligo, pero ang bango-bango pa rin. At saka talagang hindi naglalagas ng balahibo. So, salamat po. Sana po may natutunan kayo dito sa aking munting palabas, munting shinare sa inyong mga ideas. Salamat po. This is Keeper TV. And once again, I'm wishing you all a great day. Goodbye po.